Malamig ang gabi at halos walang katao-tao ang terminal ng bus nang dumating ako. Nakasabit pa ang ilang patay na ilaw sa poste, kumikislap-kislap, para bang pagod na rin sa magdamagang pagbabantay. Ilang minuto na lang at paalis na ang huling biyahe patungo sa probinsyang Liblib, ang lugar kung saan ako lumaki. Matagal na rin akong hindi nakakauwi, kaya halo-halo ang pakiramdam ko. May kaba, may pananabik, pero higit sa lahat, may kung anong bumabagabag sa akin na hindi ko maipaliwanag. Sumakay ako at pinili ang isang upuang malapit sa bintana. Gusto kong magpahinga dahil mahaba-haba pa ang biyahe. Ilang pasahero lang ang sakay, karamihan ay tahimik, ang iba'y nakayuko at mukhang mahimbing na ang tulog. Palabas na ang bus ng terminal nang biglang sumakay ang isang dalaga. Hindi ko siya napansin agad pero nang dumaan siya sa tabi ko, hindi ko maiwasang mapatingin. Mahaba ang kanyang buhok, nakalugay at parang hindi tinatamaan ng hangin. Maputla ang kanyang balat pero ang pinaka nakakuha ng pansin ko ay ang kanyang mga mata. Malalim ang titig at parang may kung anong lungkot na hindi ko mawari. Umupo siya sa likod, malapit sa dulo ng bus, at hindi man lang nag-ingay o nakipag-usap kanino man. Wala siyang dalang bag, wala rin siyang kasamang iba. Tahimik lang siyang nakatingin sa labas, sa madilim na kalsadang aming tinatahak. Sinubukan kong huwag pansinin, pero may kung anong bumabagabag sa akin. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang, pero pakiramdam ko mula nang sumakay siya, parang lumamig bigla ang loob ng bus. Patuloy ang biyahe. Isa-isa nang bumababa ang ibang pasahero sa kani-kanilang mga destinasyon. Hanggang sa napansin kong kakaunti na lang kaming natitira, ako, ang driver, at ang dalaga sa likod. Doon ko napagtanto na simula nang sumakay siya, hindi ko pa siya nakikitang gumalaw. Ni hindi ko pa siya nakitang kumurap. Sinubukan kong huwag isipin ang bumabagabag sa akin. Baka pagod lang ako, baka nagkataon lang. Pero habang tumatagal, parang bumibigat ang pakiramdam ko. Ang daan sa labas ay tila mas nagiging madilim. Parang mas lumalayo ang bawat baryo imbes na papalapit. Lumingon ako sa likod, pilit na tinitingnan ng dalaga. Nandoon pa rin siya, nakaupo sa parehong pwesto, pero sa pagkakataong ito, hindi na siya nakatingin sa labas. Nakatingin na siya sa akin. Napatigil ang bus, wala namang babaan doon. Dahan-dahang bumukas ang pinto, pero walang ibang tao sa labas. Tanging madilim na kalsada at masukal na kagubatan. Biglang tumayo ang dalaga. Ngayon mas nakita ko siya ng malinaw. Mas maputla siya kaysa kanina at ang kanyang mga mata, hindi na lang basta malalim. May kung anong kakaiba sa kanila, isang bagay na hindi ko maipaliwanag, pero ramdam ko sa buong katawan ko. Hindi siya basta tao. Tahimik siyang lumakad papunta sa harap, patungo sa pintuang bumukas ng kusa. Hindi ko alam kung pipigilan ko siya, kung magsasalita ako, o kung tatakbo na lang ako palabas. Pero bago ko pa maisip kung ano ang dapat gawin, dahan-dahan siyang lumingon sa akin at saka ngumiti. Napakalamig ng gabing iyon, pero hindi dahil sa aircon ng bus. Parang may dumaan na hangin sa loob, malamig at matalim, dumampi sa balat ko na parang dumudulas sa buto. Hindi ako makagalaw. Ang mga mata ko nakatutok lang sa dalagang nakatayo malapit sa pintuan. Ang nangiti niya, may kung anong hindi tama. Hindi iyon normal. Lalo pang lumakas ang kaba ako nang mapansin kong walang kahit anong ingay sa loob ng bus. Walang galaw mula sa driver, parang hindi niya napapansin ang nangyayari. Pilit kong sinilip ang mukha niya mula sa kinauupuan ko, pero parang hindi gumagalaw ang balikat niya. Para bang natutulog? O baka naputo lang iniisip ko nang marinig ko ang mahinang tunog ng yapak sa sahig ng bus. Hindi ako makapaniwala. Ang dalaga, unti-unting lumalakad, pero ang paa niya hindi lumilikha ng tunog. Kahit na anong ingay ng bus dati, ang tunog ng makina, ang pag-alog sa mga lubak, ngayon ay parang nalunod sa katahimikan. Tanging ang pintig ng puso ko ang naririnig ko, bawat tibok parang nagsisiksikan sa loob ng dibdib ko. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakakita sa kanya o kung totoo ba talaga ang nangyayari. Pero paano kung hindi lang ito imahinasyon? Paano kung totoo siya? Paano kung hindi siya basta tao? Huminto siya sa gitna ng bus, halos 3 upuan lang ang pagitan namin. Doon ko napansin ang isang bagay na nagpahirap sa paghinga ko. Ang mga daliri niya mahahaba, mas mahaba kaysa normal, at ang mga kuko niya matulis. Ang balat niya lalo pang pumuti sa ilaw ng bus,
Halos kulay abo na, parang hindi na dumadaloy ang dugo. Hindi ko alam kung dapat akong tumayo at tumakbo, pero saan naman ako pupunta? Nasa gitna kami ng isang madilim na daan, malayo sa kabihasnan. Walang ibang bahay o poste ng ilaw, tanging anino ng kakahuyan ang nakapaligid sa amin. Kung bumaba ako, mas delikado. Muli siyang lumingon sa akin, mas malalim ang tingin. Parang sinusuri niya ako, tinitimbang kung ano ang dapat niyang gawin sa akin. Doon ko lang napansin na mula nang sumakay siya, hindi ko pa siya nakitang huminga. Ang bus patuloy lang sa pagtakbo, pero pakiramdam ko parang wala nang katapusan ng biyahe. Kailan kami hihinto? O mas tamang tanong, makakarating pa ba ako sa dapat kong puntahan? Biglang gumalaw ang driver, parang nagising mula sa kung anumang nangyari sa kanya. Napatingin siya sa rearview mirror at sa unang pagkakataon, nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya. Para bang nakita rin niya ang nakikita ko. Pero imbes na magsalita, dahan-dahan niyang hinigpitan ang hawak sa manibela, binilisan ang takbo ng bus, at saka bumulong ng isang bagay na halos hindi ko narinig. Aswang. Hindi ako sigurado kung tama ang narinig ko, pero malinaw ang takot sa boses ng driver. Aswang. Napalunok ako, pilit na nilulunod, ang lumulobong kaba sa dibdib. Hindi pwedeng totoo. Hindi ako naniniwala sa mga alamat na, yan, hindi tulad ng matatanda sa amin na palaging may kwento tungkol sa mga nilalang na hindi mo dapat lapitan kapag sumapit ang dilim. Pero ngayong nandito ako, nakakulong sa loob ng bus, kasama ang isang nilalang na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko na alam kung ano pa ang dapat paniwalaan. Sinubukan kong huwag lumingon sa kanya, pero ramdam ko ang presensya niya. Nakatayo pa rin siya, hindi gumagalaw, pero ang bigat ng tingin niya ay parang may dinudurog sa loob ko. Naisip ko, paano kung tama ang driver? Paano kung hindi na kami aabot sa susunod na bayan? Biglang may gumalaw sa gilid ng mata ko. Sa salamin ng bintana, nasilip kong dahan-dahan niyang inaangat ang isang kamay. Mahahaba at matutulis ang kanyang mga kuko, kumikinang sa mahina at kumukurap-kurap na ilaw ng bus. Hindi ako makagalaw, hindi ako makahinga. Sa isang iglap, bumukas ang ilaw ng loob ng bus. Malakas, mas maliwanag kaysa kanina. Napapitlag ako. Nang lumingon ako sa kinatatayuan niya, wala na siya. Napatayo ang driver, pawis na pawis kahit malamig ang aircon. Malapit na tayo sa bayan, mahina niyang sabi. Pero kita ko sa mukha niya, hindi pa tapos ang lahat. At ako? Hindi ko pa rin alam kung talagang wala na siya o nagtatago lang sa dilim. Hindi pa ako tuluyang nakakahinga ng maluwag. Kahit wala na siya sa kinatatayuan niya, pakiramdam ko hindi siya umalis. Parang may malamig na presensyang nakapalibot pa rin sa loob ng bus, gumagapang sa bawat sulok, nagmamasid. Hindi ko maiwasang lingunin ang bintana, pero wala akong makita sa labas. Tanging kadiliman at anino ng mga punong yumuyuko sa hangin. Ang driver, bagamat tahimik, hindi mapakali. Napansin kong panay ang sulyap niya sa salamin, parang may hinahanap o iniiwasan. Ang bilis ng takbo ng bus, parang gusto niyang takasan ang kung anong maaaring bumalik. Nang biglang, may kumalabog sa bubong. Napapitlag ako. Maging ang driver ay napamura ng mahina. Malakas ang tunog, parang may mabigat na bumagsak sa itaas. Tumingala ako, pero wala akong makita. Hindi ko alam kung takot lang o sadyang napakadilim ng gabing iyon. Pero bago pa ako makapag-isip ng kung ano, may isa pang malakas na tunog. Sa pagkakataong ito, gumalaw ang buong bus, para bang may kumakapit mula sa itaas. Dahan-dahan akong lumingon sa driver, pero hindi na siya nagsalita. Hawak niya ng mahigpit ang manibela, pero ramdam kong nanginginig ang kanyang kamay. Tapos, may narinig kaming kaluskos. Mula sa bubong, gumagapang pababa, papunta sa bintana. Hindi ko alam kung aatras ako o tatakbo palabas, pero wala na akong ibang mapuntahan. Ang bus kahit mabilis ang takbo, parang mas bumibigat ang paggalaw. At ang tunog, ang mahinang paggalaw ng kuko sa bakal, papalapit ng papalapit. At bago ko pa maisip ang susunod na gagawin, dahan-dahang lumitaw ang isang kamay sa labas ng bintana, kumakapit sa gilid ng salamin. Nang makita ko ang kamay na dumapo sa gilid ng bintana, halos hindi ako makahinga. Mahahaba at matutulis ang mga kuko nito, parang hinukay mula sa lupa. Mabagal itong gumalaw, dinudulas ang mga daliri sa salamin, waring sinusubukang pumasok. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot, ang mismong kamay o ang katotohanang hindi ko pa nakikita kung ano ang nasa likod nito.
Napatingin ako sa driver. Hindi na niya kayang itago ang takot sa kanyang mukha. Napalunok siya bago dahan-dahang inabot ang isang lumang rosaryo na nakasabit sa may manibela. Mahigpit niyang hinawakan ito at saka mahina, halos pabulong, nagsimulang magdasal. Tapos biglang may malakas na kalabog sa bubong. Mas malakas kaysa kanina. Pakiramdam ko bumagsak ang isang buong katawan sa taas ng bus, dahilan para bahagyang umalog ang buong sasakyan. Napaatras ako sa upuan ko, pilit na nilalabanan ng takot. Hindi pa ako nakakabawi nang may marinig kaming kakaibang tunog, isang halakhak. Mahinang tawa na unti-unting lumalakas, parang may nag-e-enjoy sa kinatatakutan namin. Hindi ito pangkaraniwang tawa, malalim, matinis. Hindi ko mawari kung galing ito sa babae o sa kung anuman siya. Biglang bumukas ang ilaw ng bus. Kumurap-kurap ito, waring nag-aagaw sa pagitan ng dilim at liwanag. Sa saglit na pagsindi nito, doon ko siya nakita, nakadikit sa bintana, nakatingin diretso sa akin. Ang mukha niya, hindi na siya yung dalagang nakita kong sumakay kanina. Ang mga mata niya, ngayon ay halos itim na itim at ang kanyang bibig, hindi siya ngumingiti, nakanganga siya at sa loob may nakikitang mahahaba at matutulis na ngipin. Napatili ang driver. Mabilis niyang piniga ang manibela at bumusina ng malakas, umaasang mapaalis ang kung anuman ang nasa labas. Halos maputol ang paghinga ko nang biglang bumagsak ang isang malakas na tunog sa gilid ng bus, parang may humampas ng buong lakas. Sabay kaming napalingon sa bintana. Wala na siya. Tahimik. Walang ibang tunog kundi ang mabilis na tibok ng puso ko. Malapit na tayo sa bayan, garalgal na sabi ng driver. Pero hindi na rin siya sigurado kung ligtas pa ba kami. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala o kung bumaba na lang ako at tumakbo. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi pa tapos ang lahat. Habang bumibilis ang takbo ng bus, pilit kong nilalabanan ang panginginig ng aking katawan. Tila naglaho na ang nilalang sa labas, pero alam kong hindi iyon ang katapusan. Napatingin ako sa driver, halos maputla ang kanyang mukha, pero hindi niya binibitawan ang rosaryo sa kanyang kamay. Bigla may matinis na tunog mula sa likod ng bus. Para bang may mabigat na bagay na gumagapang sa bubong, papunta sa harapan. Ang driver, nagkatinginan kami, parehong naghahanda sa kung anuman ang mangyayari. Bago pa kami makagalaw, isang malakas na dagundong ang gumimbal sa amin. Sa isang iglap, isang kamay ang lumusot sa windshield, dinurog ito na parang manipis na papel. Napasigaw ang driver habang pilit niyang iniiwas ang sasakyan. Hindi na ako nag-isip. Tumayo ako at mabilis na sinubukang lumayo sa harapan, pero kasabay nito ang biglang pagtigil ng bus, isang matinding pagpreno na nagpahagis sa akin sa upuan. Saglit akong nablangko, pero narinig kong bumukas ang pinto. Dahan-dahan akong tumayo, hawak ang namimigat kong ulo. Pagtingin ko sa unahan, wala na ang driver. Bukas ang pinto ng bus at sa labas tanging ang madilim na daan ng tanaw. Tahimik ang lahat. Tanging ang tunog ng malamig na hangin ang bumabasag sa katahimikan. Dahan-dahan akong lumapit sa pintuan, sinisilip kung nasa ng driver. Pero wala siya. Para siyang naglaho. Napaatras ako, pero bago pa ako makalayo, naramdaman ko ang isang malamig na hininga sa batok ko. Napapikit ako sa takot, mabagal akong lumingon, at doon siya nakatayo, ang dalaga. Muli siyang ngumiti, pero sa pagkakataong ito, may kasamang bulong. Hindi ka pa dapat bumababa. Tapos biglang bumukas ang pinto ng bus ng kusa at ang huling naramdaman ko ay ang mahigpit na kamay na humila sa akin papalabas. Naramdaman ko ang malamig na hangin habang mahigpit akong hinila palabas ng bus. Pilit akong pumiglas pero para akong nawala sa sarili. Parang hindi ko nakontrolado ang katawan ko. Ang dalaga nakatayo sa harapan ko, nakatingin ng diretso sa akin habang unti-unti akong hinihila palalo sa dilim ng kalsada. Wala akong ibang makita sa paligid. Walang ibang tao, walang ibang sasakyan. Tila naputol na ako sa mundo, naiwan sa isang lugar na hindi ko maintindihan. Nang tingnan ko ang dalaga, nag-iba ang anyo niya. Hindi na siya mukhang tao. Ang kanyang mata tila nagliliyab sa ilalim ng buwan at ang kanyang bibig ay nakangisi ng malalim, ipinapakita ang matutulis na ngipin. Sa gitna ng takot ko, may narinig akong tunog, mga yabag na papalapit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may dumaan na isang lumang sasakyan,
mula sa kabilang dulo ng kalsada. Sa isang iglap na wala ang dalaga, ang kamay na humihila sa akin biglang lumuwag. Napaluhod ako sa lupa, hingal na hingal. Ang sasakyan ay isang lumang jeep na mukhang papunta rin sa bayan. Huminto ito ilang metro mula sa akin at mula rito ay bumaba ang isang matandang lalaki. Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Tanong niya, kita ang pag-aalala sa kanyang mukha. Napalunok ako, hindi alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari. Nang lingunin ko ang bus, wala na ito. Parang hindi ito kailanman nag-exist. Ang lahat ng nangyari, parang isa lang bangungot. Pero alam kong totoo ito. Alam kong may humila sa akin. Dahan-dahang lumapit ang matanda at inalalayan akong tumayo. Mabuti na lang dumaan ako, sabi niya. May mga hindi dapat naglalakad dito kapag ganitong oras. Hindi ko na tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ayoko nang malaman. Sumakay ako sa jeep at habang palayo kami sa madilim na kalsada, hindi ko maiwasang mapatingin sa salamin. Sa gilid ng kakahuyan, sa anino ng mga puno, may isang figura na nakatayo at nakatingin ng diretso sa akin. Ngumiti siya at sa isang iglap nawala siya sa dilim.